Napaglaruan ka na ba ng tadhana? Yung tipong kailangan pang may masaktan o magdusa dahil sa kagustuhan niyang makapiling ka ng habang buhay? Pero sa bandang huli ay iba pala ang nakalaan sa'yo? Kaya mo bang hawakan ang mga pangyayari upang ikaw ang masunod sa gusto mong mangyari? Dahil ikaw at wala nang iba ang nakakaalam kung sino ang dapat mong mahalin at makasama habang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po si Papa Dudot. Isang napaka-romantic na kwento ang inyo pong matutunghayan ngayong araw. Kwento mula sa kabarangay natin na nagpapatago sa pangalang Pearly. Dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, maayos na araw po sa lahat ng mga tumatangkilik sa inyong programa. Lalo na sa mga mahilig sumayaw at makipagsayaw o dumalo sa mga sayawan. Isa na ako doon, lalo na noon. May hindi ako makakalimutan kapag napag-uusapan ang tungkol sa sayawan. Matagal na panahon na rin ang nakaraan. May nakasayaw ako noon na nagsabing, kapag kasayaw kita, Pearly, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko walang tao sa paligid. Parang tayong dalawa lang at parang ayoko munang matapos ang kanta para di muna tayo magkahiwalay. Ang lalaking nagsabi nito ay lubusang bumihag sa puso ko at mula noon, kapag may sayawan ay ninanais kong siya lagi ang makasayaw ko. Dahil ang totoo, kahit hindi ko nasabi sa kanya, ay pareho kami ng nararamdaman. Itago na lang natin siya sa pangalang Michael. Pareho kaming edad 18 ni Michael noong halos sabay naming maramdaman ang natatanging damdamin ng pag-ibig sa aming mga puso. Guwapo si Michael. Maganda pa ang pangangatawan. Yun nga lang, basagulero dahil sa barkada. Madalas silang mapaaway, lalo na't mahilig pa naman sa sayawan ng mga barkada niya. Siya, nakikipagsayaw lang kapag may natipuhan siya sa mga dalagang nakaupo sa mga bangko sa loob ng sayawan. Siya mismo ang nagsabi sa akin ito. Kasi, dati ko nang napapansin na sa kanilang magbabarkada ay siya lang ang hindi sumasayaw. Ang sagot niya, madalang lang ako makipagsayaw kapag may napusuhan lang ako sa mga babaeng nakikisayaw. Napangiti na lang ako noon dahil ang ibig sabihin noon ay napusuan niya ako kaya niya ako sinayaw. Napaka-presko ng amoy ng kolonya, pero bahagya ng nahaluan ng amoy sigarilyo. Para akong matutunaw kapag napapatitig ako sa mga mata niya, lalo na't magkaharap lang kami. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa bewang ko, at ang mga kamay ko naman ay nasa pagitan ng dibdib at balikat niya. Sweet music kasi noon ang tugtog. January 1999 noon, 2 buwan matapos ako magdebu. Kauna-unahang sayawan. Nadaluhan ko iyon mula noong pinayagan ako ni Tidel na makipagsayawan. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataong isayaw ako ni Michael na matagal ko ng crush. Pati ang kantang I've Been Waiting For You ng guy next door na siyang isinalang noon. Noong gabing iyon, sa panglimang pagkakataong isayaw niya ako, ay nagparamdam na siya sa akin ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasabing, ang sarap pagmasdan ng mukha mo sa malapitan, Pearly. Hindi ko mapigilang mabighani. Sa Quezon Province ako lumaki, Papa Dudot. Dahil grade 5 pa lang ako noong kunin ako ni Tidel. Si Tidel ay tita kong tomboy. Delia ang pangalan niya at nakasanayan ko siyang tawagin ng Tidel na pinaghalong tita at Delia. Ayun, naging Tidel. May asawang babae si Tidel. May malaki silang sari-sari store
at may paupahan pang bangka si Tidel. Inuupahan ng mga mangingisda sa amin. Maalwan ang pamumuhay nila pero yun nga lang, dahil pareho naman silang babae, ay natural, hindi sila nagkaanak. Kaya nila ako kinuha. Kami namang magkakapatid ay parang hagdan. 8 kaming lahat at ako ang pang-5. Mahigit 1 taon lang ang agwat ng bawat isa sa amin. Sa pakiusap ni Tidel noong maliliit pa kami, ay nakuha nga niya ako mula sa piling ng aking mga magulang. Dinala nila ako sa Quezon, sa bayan ng Buena Vista. Kung bakit hindi ako masyadong masaya noong iwanan ko ang Maynila noong grade 5 pa ako, ay dahil sa mga kaibigan ko sina Sonia, Lilibeth at Max, pati na rin sa Joma. Nakakaramdam na ako noon ng pagka-crush kay Joma. Hindi lang dahil sa gwapo siya, kundi dahil napakabait niya sa amin. Alam kong gusto rin ako ni Joma noon dahil sabi sa akin ni Sonia, sinabi raw sa kanya ni Joma na sana daw ay huwag na lang akong umalis. Siguro, crush ka ni Joma. Tukso pa sa akin ni Sonia noon at nagawa ko namang sitahin siya at sagutin ng, crush ko rin naman talaga siya eh. Naging maayos ang pamumuhay ko sa piling ng 2 babaeng mag-asawa, sina Tidel at Tita Cherry. Maganda ang buhay nila. Masasarap ang pagkain at maganda ang paligid. Pero madalas ko pa rin maalala ang mga kaibigan kong iniwan ko dito noon. Sina Sonia, Lilibeth at Max. At ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko, si Joma. Gumawa pa nga ako ng sulat para kay Joma noon. Ilang ulit ako nagsimula hanggang sa matapos ko ang isang final letter. Pero hindi ko naman naihulog sa koreo. Naisip ko kasi na parang hindi tama na babae ang sumulat sa lalaki. Itinago ko na lang ang sulat na yon at maging hanggang sa ngayon ay nasa akin pa rin ang sulat na hindi ko naman naihulog sa koreo. Hanggang sa makilala ko na rin si Lodette at Mylene na mga taga dito sa Buena Vista. Mabait sila at halos magkakapareho kami ng gusto. Kaya nag-click ang friendship naming 3. Ako ang madalas na tumao sa tindahan. Dahil si Tita Cherry naman na asa-asawa ni Tidel ay abala sa mga gawaing bahay, sa pag-aalaga ng mga baboy sa likod ng bahay. Ayaw niyang ipagawa sa akin ang mga gawaing sa bahay. Metikulosa kasing masyado. Grade 6 pa lang ako noon ay nakikita ko na si Michael dahil taga Buena Vista rin siya. Pero sa private school siya nag-aaral. Mapurma si Michael kahit noong elementary pa lang siya. Lagi siyang nagbabike at kapag nauhaw sa kakabike niya, ay bibili siya sa tindahan namin ng soft drinks. Ayaw niyang gumamit ng straw. Gusto niya, tinutungga ang bote. May pagkasuplado siya noon, kaya hindi ko kinakausap. Pati si Lodette at Mylene noon ay nagkakakrush din pala kay Michael. Pero hindi raw sila pinapansin. Suplado raw kasi. Komento pa ni Cherry noon. Noong high school na ako ay nag-member kami ng mga kaibigan ko sina Lodette at Mylene sa dance group sa school namin. Dahil nga mahilig talaga kaming sumayaw. Pero sa mga sayawan sa barangay ay hindi ako pinapayagan ni Tidel. Kailangan daw ay mag-edad 18 muna ako. Konsehal na ng barangay si Tidel noon. Number 1 na kagawad dahil talagang marami siyang supporters. Mabuti kasi ang ugali niya sa mga taga sa amin. Madalas may sayawan sa barangay pero ako at ang mga kaibigan ko sina Lodette at Mylene ay nanonood lang lagi. Madalas ko ring makita sina Michael at mga barkada niya. Lahat ng barkada niya sumasayaw, maliban kay Michael. Pero minsan ay pumakyaw si Tidel ng sayaw para sa amin ng mga kaibigan ko. Kami lang 3 ang sasayaw, palabas lang. Wala kaming kapareha. Parang special number lang. Nagpasikat naman kami kahit kasalanan lang yon.
Noong i-announce ng MC na sasayaw kami, nakita kong lumapit